sa isang family hotel. We have to be kid-friendly, kaya we have to construct a kid-friendly furniture. So, binago mo na lang yung designs ko ng ganun-ganun na? Without even asking me? Well, I called the office kanina at wala ka raw doon. Nasa meeting ka raw. Alam ka naman, tumunga ka kami dito kakahintay sa'yo. Under time pressure production natin. So, kasalanan ko pa ngayon? Oo, wala akong sinabing ganun, ha? You know, Justin, this is not gonna work out. Hindi ko talaga gusto makatrabaho ka. Hindi talaga ako komportable. So, since ikaw naman na nagde-decision when it comes to the designs, I guess you don't need me here anymore. So, I'm gonna go to our boss right now and I'll have myself taken out of this project. Okay? Andre, wait. Huwag ka muna umalis, oh. Wait, mag-usap muna tayo. Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Okay. Okay, stop. Okay, I'm sorry kung na-offend kita. Dahil binago ko yung designs mo, okay? Hindi na ulit ako makikialam na walang permiso mo. Okay, please forgive me. Kahit ilang beses ka pa mag-sorry, ayaw na talaga kitang makatrabaho, Justin. You know what? I don't understand, Andrea. Ba't ganun na lang pagtanggi mo na makasama ako sa project na to, ha? May iba pa bang malalim na dahilan kung ba't ayaw mo akong makatrabaho, ha? Kung ba't mo ko inaayawan? Okay. Andrea, kung iniisip mo na ginagamit ko ang trabaho natin para guluhin kayo ni Celso, nagkakamali ka. Okay? Nandito ako para magtrabaho. Okay, look, Andrea. Baksak ang kabuhayan ng pamilya ko ngayon. Sa akin na lang sila umaasa. Kapag mawawala ka sa project na to, it will reflect badly on me. Baka isipin pa nila na mahirap akong katrabaho. Andrea, I need this job so badly. Please, let's make this work. Please, nagmamahawa ako sa'yo. Pwede naman tayo magtulungan, di ba? Di ba? You and me, let's work things out. Let's help each other. Anak, oras na para uminom ka ng gamot. May laman ba ang tiyan mo? Yes, ma. Alam mo, I'm so happy na positive na ngayon ang attitude mo towards magpapagaling. Alam mo, malaking tulong talaga yung Lorraine na yan sa'yo, ha? She inspires me, ma. Siya nagbigay sa akin ng pag-asa. Her love helped me endure the nightmare from my accident. You know, I wish I had seen her real character noon pa. Nagsisisi ako na pinagdudahan ko siya ng napakatagal at hindi naging magandang trato ko sa kanya. Kalimutan niyo na yun, ma. Kasi si Lorraine, matagal niya na kanalimutan niya. Alam mo, nagbibilang ako ng taon eh. Ang tagal niyo nang magkasama. Ano pa bang hinihintay niyong dalawa? Wala ka bang balak na palukin siya ng kasal? You know what, ma? Matagal ko ng plano yan. Sa katunayan niya, bumili na nga ako ng sing-sing eh. Pero, yun nga. Ba't hindi mo subukan ulit? Anak, tumatanda na ako. Siyempre, gusto ko naman makita yung uniko iho ko na ikasal na. Tsaka alam mo, si Jenny lumalaki na. Siyempre, dapat naman makita niyang kasal na yung kanyang mami at daddy, hindi ba? Tsaka gusto ko bigyan mo pa ako ng isang apo. Ha? Sir Justin, nahihirapan mo ko dito sa design ni Ma'am Lorraine eh. Napaka-komplikado eh. Hindi, Noel.
Ganito, sundin mo pa rin yung design dito. Gusto ko yan na yan ang gagayahin nyo. Oo, pero napakakomplikado. Nahihirapan akong gawin eh. Ano yan? Paano? Hindi mo kaya gawa ng paraan yan? Oo eh. Sige, ako susubok. Let me try. Subukan ko, ha? Diskartehan natin to. Mali ang ginagawa mo. Nagbalik ka. Ibig sabihin, Ganito. Hawakan mo yung paet ng 60 degrees. Saka ka mag-ukit. Kita mo? Ang layo dun sa ginagawa mo kanina, oh. Kuha mo nga. Manong Noel, nakuha niyo na po ba? Opo, ma'am. Nakita ko paano niyo hawakan yung kamay ni Sir Justin. Manong Noel, hindi po tungkol doon. Sana naman nakita niyo para magawa niyo na ng maayos, diba? Opo, ma'am. Salamat po. Okay, salamat. salamat, Andrea. Okay. Okay, 60 degrees. Wait. Matagal nang delayed to, Lorraine. This time, wala nang makakapigil sa akin para alaking ka ng kasal. Andrea! Andrea! Ikaw ang tunay na mahal, kaya't hindi babago kailanpaman. Kahit na nga ako ay nasaktan ang pangako mo noong sinusuyo ako. Anong Ano ba? Doon ka nga? O, ba't ka nanulak? Bakit ka naman kasi nangyayakap? Nangyayakap? Aksidente yung nangyari. Ano to, sinasadya ko yakapin ka? Andrea! Ano to, gusto mo hayaan ko na lang kita na masaktan? Ewan ko sa'yo. Ikaw na tong tinutulungan, ikaw pa nagagalit. Well, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya-kaya ko na yung sarili ko. O pues, asahan mo sa susunod, hindi kita tutulungan. Kahit anong mangyari sa'yo. Kahit humingi ka ng tulong. Okay, fine. Fine! Gusto ko na siya. Parang hindi mo rin magpasalamat ng babaeng to. Thank you. Hindi mo rin mag-excuse me. You're welcome!
Celso, hindi mo ba ako i-congratulate sa promotion ko? Para saan? Para sa promotion na hindi mo naman deserve? Alam mo bang ako dapat ang nasa posisyon mo ngayon? Hindi mo naman masisisi ang management kung ayaw nila na isang halimaw ang maging bagong division head. Bilib nga ako sa tibay ng loob mo. Nagpakita ka pa dito. Kung ako ang may ganyang pagmumuka, sigurado hindi na ako lalabas ng bahay. Celso! Celso! Isa tayo. So, ano namang naramdaman mo, girl, na nagkayakap kayo ni Justin? Letter A, tumigil ba ang mundo nyo nung moment na yon? Letter B, nag-slow motion ba ang lahat around you? Letter C, may narinig ka bang music habang nagtitigan kayo? Or letter D, all of the above? Faye, wala bang letter E? None of the above? Bakit mo naman natanong sa akin yan, Faye? Wala lang. I'm just relating your experience sa romantic movies na napanood ko. Sa movies kasi, pag present lahat ng mga sinabi ko sa moment nyo ng isang tao, ibig sabihin nun ay, you are attracted to the other person. Ay, Faye, imposible yung sinasabi mo, believe me. Hindi pwede. Imposible na magugustuhan ko si Justin. At may boyfriend akong tao, may asawa siya. Nagtatrabaho lang kaming dalawa, okay? I'm just wondering, ganyan din kaya ang nafe-feel ni Justin? Hindi na pwede maulit yun. May kanya-kanya na kaming buhay ni Andrea. Pinili namin at kailangan namin panindigan. Bakit ko ba siya laging mag-isip? Di mag-file siya ng incident report? Oh, I don't care! Sino kaaway mo? Eh, yung bagong division head namin. Alam mo kasi sino, yabang-yabang naman. Alam mo, kung hindi lang naman nagkaganito yung mukha ko, ako ang nasa posisyon niya ngayon. Han, dapat hindi mo na lang siya pinatulan. Eh, di ba boss mo yon? Baka maka-apekto pa yun sa trabaho mo. Wala akong pakialam. Hindi ko kaya siyang respetuhin. Kahit boss ko pa siya, hindi niya ako mapipilit. Di tanggalin niya ako kung gusto niya. Bakit ba kasi na-promote yung taong yun? Tamad na, wala pang alam. Alam mo kung anong lamang lang niya sa akin? Itsura. Kasi gato yung mukha ko. Han, ayan ka na naman eh. Dinadown mo na naman yung sarili mo dahil sa nangyari sa mukha mo. Hindi naman porket may itsura ang isang tao, makukuha niya lahat. Diba? Alam mo, mali ka dun. Hindi totoo yan. Dahil sa mundong ito, makukuha mo lahat pag may itsura ka. Ikaw, maganda ka. Ako, pangit ako. Pareho ba tayo ng pinagdadaanan? Celso,
Pinagtatawanan ka ba ng mga tao sa paligid mo? Hindi, di ba? Dahil maganda ka. Eh ako, ganito itsura ko. Pangit ako. O, kaya sorry na lang sa akin. Celso, Opo, mamaya po pupunta ako dyan para ayusin yan. Okay. Thank you. Lorraine, I want you to attend a meeting with Mrs. Diaz, asawa ng may-ari ng Hong Kong Hotel. She's expecting you to meet her at the site tonight. May gusto raw siyang i-discuss sa'yo about the project. Pwede ka ba? yes sir, wala naman po akong gagawin mamaya. Good. Mabuti pa, sabay na kayo ni Justin na pumunta. Sir, bakit pa po kailangan kasama si Justin? Of course. After all, he is heading this project. Kaya he should be there. And pwede ka naman, right, Justin? Celso, nagbigay sa akin ng incident report si Andrew. Tungkol sa nangyari sa inyo. Do you have anything to say for this, Celso? Or you can give me your own story tungkol sa pangyayari. Para ano pa? Kahit ano naman sabihin ko, siya pa rin naman nakakampihan yun, di ba? That's not the case, Celso. Anong hindi? Simula nung maaksidente ako, nag-iba ang tingin niyo sa akin lahat. Hindi ko nakuha ang promotion dahil ganito ang itsura ko. Hindi totoo yan. Nakita niyo niya, sir? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Lahat na lang inaaway niya. Eh, wala nga siyang respeto sa mas nakakataas sa kanya. Dahil hindi ka dapat respetuhin! That's enough, Celso. Sir, kailangan pa po ba na kaming dalawa? Kaya ko naman po mag-isa. Sir, ako, may asikusin pa ako sa production. I just got off the phone with Mang Noel. May problema po sa shop. Baka pwede na hindi sumama, sir. Justin, you have to be on top of this project. Kaya kailangan ka doon. Ano bang problema? Bakit parang ayaw niyong magkasama? Wala po, sir. Then I'll expect both of you to go there and meet with Mrs. Diaz tonight. Alam ko may problema ka dahil hindi ka na-promote. Pero si Andrew na ang bagong division head ngayon, kaya dapat irespeto mo yon. And if you can't work together properly, I will have no choice but to. What? You will fire me? Hindi niyo na kailangan. Dahil ako mismo aalis. I quit. Lorraine, baka gusto mong gamitin yung radyo? On natin? Okay. No, sige. It's okay, it's okay. Just press... Pindutin mo yung... Here. Oh. Okay. Ikaw na lang. Sige. Yeah. Okay. Tumatawag si Celso. Oo, sige lang. Hello? Lorraine, nasa ka ba? Bakit di ka pa umuwi? May dinner meeting pa kasi ako. Pero pagkatapos nun, uwi ako agad. Bilisan mo. Kailangan kita dito. Bakit may problema ba? Basta bilisan mo umuwi. Sige. Pag-uwi ko na lang. May, problema ba? May problema? Lorraine, teka lang. Matawag si Sabrina. Hello, Sabrina? Hello, babe. Hi, I'll be home late. Yes. May pupuntahan pa kasi kami ng mga colleagues ko na conference sa Makati. Yeah, well, actually may dinner meeting din ako. Kaya late ako makakauwi ngayon. Okay, sige. Mag-iingat ka pa, Huy, ah. Bye. Love you. Babe? Are you there?
Yes, babe. I'm here. I love you too. Okay. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Okay ka lang? Yeah. Parang familiar sa akin tong hotel na to. Yes. I remember this place. Yung itong hotel na to, Ray. Ito yung lagi natin pinupuntahan noon. Justin? Bakit mo naman ako dinala dito? Tignan mo naman yung suot ko, oh. Bakit? Ano ba? Kahit anong suot mo, maganda ka. Nakita mo yung mga babaeng yan. Ha? Tanggalan mo ng makeup yan. Walang tatalo sa ganda mo. Pwede naman kasi sa simple restaurant lang, di ba? Andrea, first met natin to. Kaya dapat memorable agad yan. Come on, cheer up! Gutom niya. Hindi masaya. Kakain ka ng maraming. This place, naalala ko na, Lorraine. Yun nga lang, pinalitan nila yung pangalan eh. Alam mo ba, dito tayo una nag-celebrate ng anniversary natin. Hindi ko maalala eh. Mr. Justin Ramirez? You must be Mrs. Diaz. Hello. Lorraine Agustin po. Pleased to meet you, ma'am. Well, I'm not. You know, kaya ko kayo pinatawag dito because I'm gravely disappointed with some of your designs, Miss Agustin. I specifically asked for unique carving pieces. Pero ano itong binigay mo sa akin? Your designs look like something copied from some cheap magazines. Mrs. Diaz, pinaghirapan ko po to. Pinagpuyatan ko po itong mga designs na to para sa hotel ninyo. At pinagmalaki mo pa. Hindi naman magaganda. Kinuha ko ang firm niyo because I was impressed by the samples they gave me. And you're giving me this crap? You are a poor excuse for a designer. You know what, Mrs. Diaz? Just because you're our client, doesn't mean na may karapatan kayo bastusin kami o si Miss Agustin. Para na po sabihin sa inyo, she's the most talented designer and carver na nakilala ko. And me, matagal na ako sa furniture industry. Kaya mapapatunayan ko po sa inyo yan. Ngayon po, kung hindi niyo po nagustuhan yung gawa niya, pwede naman natin pag-usapan na maayos to, di ba? Hindi yung ganito na kailangan niyo siya bastusin pa. You know what, Andrea? Let's go. Wala akong pakialam! You know, you didn't deserve that. Nagkaroon na ako ng disagreement with the clients. Pero ngayon lang ako napahiya ng gano'n. Ginawa ko naman lahat ng gusto nila eh. Sinunod ko lahat ng designs na sinabi nila nandun sa meeting. Ginawa ko lahat. I know, alam ko, Andrea. I was there at the meeting. Kaya nga hindi ko maintindihan kung ba't ganun ang sinasabi nila eh. I've seen your designs. I must tell you, they're good.
You're good. Kaya ko nga in-approve yun eh. At ngayon, kung hindi niya nakikita yun, siya ang may diferensya. Hindi ikaw. Mula pa noon, isa ka na sa pinaka-talented na carvers na nakilala ko. Alam mo bakit? Namana mo yan sa tatay mo eh. Kilala mo yung tatay ko. Oo. Matagal siya nagtrabaho sa amin bilang carver. Siya ang pinamagaling sa factory namin noon. At sikat na sikat yung mga gawa niya. Kaya ikaw, Andrea, huwag mong maliitin ang sarili mo. At lalo huwag kang pumayag na maliitin ka na ibang tao. Dahil kung ano man talento na meron ka ngayon, minana mo yun sa tatay mo. Salamat nga pala, Justin, sa pagtanggol mo sa akin kanina, ha? Wala yun. Ginawa ko lang naman kung anong dapat eh. At isa pa, naniniwala ako sa talento mo. Kaya dapat ikaw din. Huwag kang maniwala sa matandang gulang na yun. Tama na yan. Pagkat ikaw ang tunay na mahal. Ikaw naman kasi, ba't mo pa kasi pinatulan si Sir? Alam mo naman nagpa-power trip yun eh. Ayan tuloy. Alam mo si Andrew. Mayabang niya, akala mo kung sino, pero bobo naman. Tapos si Sir Oliver, siya pa kinampihan. O di bahala sila, magkampihan silang dalawa. Tignan natin kung ano mangyari sa kumpanya ngayon. Oh, calm down pare. Ano ka ba? Baka mamaya pag iwan kita dito, kung ano nang gawin mo. Wala pa naman si Andrea. Alam mo, isa ka pa eh. Kung kailan kailangan ko nakakampi at saka wala ka sa tabi ko. Pare, sorry. Kailangan ko na umalis. May family dinner kami. Gusto kitang damayan dito, gusto kitang, habang wala si Andrea, gusto kitang samahan dito, pero may family dinner kami. Eto, last na to. Sige na. One for the road. Last na yan, ha? Pasensya, pare. Pwede mo pa ba akong kwentuhan tungkol sa tatay ko? Naalala ko nung bata ako. Lagi ko siyang pinapanood kapag nagtatrabaho. Bibigyan niya ako ng mga pira-pirasong mga kahoy na ginagawa ko kutsi-kutsihan. Tapos, lalagyan niya ng mga bintana tsaka gulong na gawa rin sa kahoy. Sa after ng work niya, makikipaglaro yan sa akin. Bait pala ng tatay ko. Mabait na mabait yan. Kaya nga, gustong-gusto siya na makasamahan niya. Yun. Nalungkot sila nung nawala ang tatay mo. Pero that was the time nung dumating ka. Ikaw pumalit sa kanya. Ikaw ang tumuloy sa ginagawa niya. Sayang hindi ko siya maalala. Ako, hindi ko makakalimutan yung unang beses na nakita kita. Ang hirap nang walang maalala, Justin. Pakiramdam ko yung buong nakaraan ko para siyang isang malaking blanco. Hindi wala nga akong
maalala tungkol sa tatay ko. Si Celso at si Jenny na lang ang pamilya ko. Diyan pa naman si Adi ah. Si Adi. Alam mo, Justin, pag nakakasama ko si Adi o pag nakikita ko siya, gumagaan yung loob ko. Alam ko hindi ko siya matandaan. Hindi ko siya maalala, pero nakikilala siya ng puso ko. Sayang lang talaga, ang dami kong na-miss. Dami kong na-miss sa paglaki niya. Wala ako dun. Sa unang hakbang niya. Unang pagsabi niya ng mama. Ako, naalala ko tuloy yung unang beses na naglakad siya. Wala pa ata siya 1 taon nun. Nagbakasyon kami sa Baguio. Ito nangyari yun. Iniwan ko siya sa sala dahil may kinuha akong gamit. Pagbalik ko, wala na siya doon. Wala na siya sa sahig. Tapos pagpihit ko ng tingin ko, andun na siya sa may sopa. Tapos nakita niya ako. Tapos naglakad na siya papunta sa akin. Laking tuwa ako na nakita ko yun. Tapos ito, nung 3 years old siya, nawala yan sa department store. Siyempre, nataranta kami lahat. Ang ginawa ko, pinasara ko yung buong department store para mahanap siya. Tapos, yun pala, nasa fitting room lang naglalaro. Nahanap ko, sabi ko, ba't ka nawala, Adi? Sabi niya, Daddy, hindi man ako nawala eh. Kayo yung nawala. Pero hindi pa ako takot kasi alam ko po hanapin niyo ako. Wow! Talinong bata. Ay, napakarami pala talagang lumipas ng mga panahon, no? Sana nandun ako. Hindi pa naman huli ang lahat, Andrea. May pagkakataon pa para maging ina ka sa kanya. Justin, paano naman mangyayari yun? Eh, wala pa nga yung resulta ng custody case, diba? Andrea, sorry ah. Hindi ko talaga ginusto na umabot sa ganito. Nai-miss mo ba si Adi? Araw-araw. Alam mo, yan mo. Gagawa ko ng paraan para magkita kayo. Pangako ko yun sa'yo. Salamat. Hi, baby Adi. Hi. Buti dumating ka na. Kasama mo ba si Justin? Wala pa siya? Late na nga ako, wala pa pala siya. Malamang nasa trabaho pa rin. Ma, this late? Lagi na lang siyang may overtime. Mas daig pa niya yung schedule ko sa ospital, ah. Toxic. Sabay ka na sa akin? Ay, hindi na. Kukuha na lang ako ng taxi dito kasi... Taxi? Ano ka ba? Gabi na, delikado pa. Sumabay ka na sa akin, hatid na kita. Justin, hindi. Ano naman? I insist. Come on, come on. Hindi ka na. My car's right there. Yes, tita. Andito na po ako sa parking. Let me help you. Okay.
Oh, Dave, pare. Pare, may kailangan ka malaman. Si Lorraine. Anong tungkol kay Lorraine? Ayan, kahit dyan mo na ihinto. Dito na lang, dito na lang. Dito na. Ba't dito? Basta, dito na lang. Ayan. Eh, malayo pa yung bahay mo, ah. Hindi mo pa nasasabi kay Celso, no? Naiintindihan ko. Ako nga, hindi ko pa nasasabi kay Sabrina eh. Hindi siya gusto ko itago sa kanya, kaya lang... Mas mabuti nga siguro na hindi ko muna sabihin sa kanya dahil ayoko ng gulo eh. Okay. Salamat sa paghatid mo sa akin dito. No problem. Good night. Andrea. Good night. Good night. Saan ka nagpunta? Sino kasama mo? Galing ako sa meeting. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Si Justin ba kasama mo? Huwag ka magsinungaling sa akin dahil may nakakita sa inyo na lumabas galing sa hotel. Celso, Ano? Nagkikita pa rin kayo ng ex mo? Sinungaling ka, ha? Manloloko kayo! Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa inaantay na asawa mo, ah. Ma, meeting kami ng kliyente sa site eh. is late? Yeah, napasarap ang kwentuhan namin eh. Pasensya, ah. Eh, baka kung sino-sino naman yung ka-dinner mo, hindi yung kliyente. Babe, I'm tired. I'm so tired from work. Okay, please not now. Ha, basta I'm telling the truth. Ngayon, kung hindi nyo kaya maniwala sa akin, kayo may problema, hindi ako. Sab, baka masyado mong binibigyan ng kulay yung mga ginagawa ni Justin. Baka naman totoo nag-overtime lang yung tao. Manloloko kayo. Manloloko ka. Celso, hindi. Hindi kita niloloko. Maniwala ka naman sa akin. Office mate ko lang si Justin. Katrabaho ko siya. Kaya magkasama kami sa hotel. Yun yung project namin. Maniwala ka sa akin. Celso, please. Please naman, maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Bakit mo kagad sinabi sa akin to? Gusto ko naman sana sabihin sa'yo, pero napakadami ko na pinagdadaanan. Ayoko naman makadagdag pa sa'yo. Sinungaling! Kaya hindi mo sinabi sa akin kasi may relasyon kayo ni Justin, di ba? Hindi. Hindi talaga. Maniwala ka sa akin. Magkatrabaho lang kami ni Justin. Anong gusto mo maniwala ko sa'yo? Ha? Araw-araw kayo magkasama ni Justin, tapos sasabihin mo sa akin, walang nangyayari sa inyo? Celso, magkatrabaho lang kami ni Justin. Maniwala ka naman sa akin. Kilala mo naman ako, di ba? Nga, hindi ko alam eh. Kilala ba talaga kita? Dahil ang Lorraine na kilala ko, hindi nagsisinungaling. Yung nagsasabi ng totoo. Hindi yung manluloko at sinungaling tulad ng babae nasa harapan ko ngayon. Celso.
Celso, alam ko maraming dumadaan sa isipan mo. Kung bakit hindi ko nabanggit na magkatrabaho kami ni Justin. Pagkatapos ng aksidente mo, lahat ng mga problema at mga concerns ko, pinili ko na lang suluhin. Dahil ayoko naman mag-alala ka pa. Celso, napakarami na natin pinagdaanan. Hindi ko naman yun ipapapalit sa kahit na ano eh. Okay, fine. May nakaraan kami ni Justin. Pero hanggang doon na lang yun. Celso, ikaw na at si Jenny ang buhay ko ngayon. Kayo ang pamilya ko. At alam mo, mahal kita. Papatunahin ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung gusto mo, bukas na bukas din, magre-resign ako sa trabaho ko. Babe, sorry kanina. Medyo naging emotional kasi ako. Namiss lang kita. I'm sorry. I'm sorry din. Sorry kung nagtaas ako ng boses kanina. It's just that I'm really tired, that's all. So, babe, huwag ka na magagalit sa akin na bati na tayo. Sorry talaga, babe. Sorry. Sorry, babe. I'm sorry too. Hindi ka pwede mag-resign. Dahil wala na akong trabaho. Gusto nila akong tanggalan dahil sa nangyari kahapon. Pero hindi. Inunahan ko na sa Ako na nag-resign. Celso, I'm so sorry. Pangit na ako. Wala pa akong trabaho. Ano na ang silbi ko? Minsan niya gusto kong tanongin ng Diyos eh. Ano ba to? Pagsubok o parusa? Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali sa buhay ko para mangyari sa akin to. Ayoko na rin. Nahihirapan ako sa buhay ko. Hindi ko na kaya. Celso, wag ka magsalita ng ganyan. Hindi ako papayag na susuko ka sa mga pinagdadaanan mo. Celso, nandito lang ako sa tabi mo. Kailangan maging matatag tayo para sa isa't isa. Hindi ako maiinip. Kahit gaano pa katagal, nandito lang ako sa tabi mo dahil mahal na mahal kita. Alam ko
ko na mahal mo din ako. Nandito lang ako. Oh, Han. Ano yung ginagawa mo? Wala. Gumagawa lang ako ng listahan ng mga kumpanya na pwede kang pag-applyan. Alam mo, pag nakita nila yung resume mo, sigurado ako na they're gonna hire you just like that. Sana. Totoo naman yung sinasabi ko, Celso. Magaling ka, masipag pa. Kaya sigurado ako na walang kumpanya magsisising kunin ka. Kaya huwag kang panghinaan ng loob, okay? Oops, I have to go. Malilate na ako. Han, bakit parang lungkot mo na naman? Ewan ko. Napaparanoid kasi ako pag iniisip ko na papasok ko na naman sa trabaho kasama si Justin. Han, huwag ka mag-alala. Matagal nang tapos yung sa amin ni Justin. Our relationship now is strictly professional. Okay? I promise you that. At ikaw naman, ikaw ang mahal ko. At ikaw ang pipiliin ko sa kahit na sino pang lalaki nandyan. Okay? Cheer up. Oh, smile ka na. Bye! Yum-yum. Sarap ba, baby? Hi, baby. Good morning, Daddy. Good morning. O, sige na, baby. You have to hurry up kasi malilate si Mommy. May conference pa ako. You know what, babe? You can go if you want. Pwede ka na mauna. Talaga, babe? Thank you, babe. Lifesaver. Sige, I have to go now, okay? Sige, baby. Sige, finish that na. Alis na si Mommy, okay? Bye-bye. Thank you, babe. Thank you. Okay. Ingat ka. Hi, sir. Kasama niyo pala ang anak niyo. Hi, Ate. Daddy, Hmm? bakit dito mo ako dinala? Bakit hindi sa school? Well, anak, tinawagan ko na siya ang teacher mo. At pinagpaalam kita kasi sabi ko sa kanya na akong sorpresa para sa iyo. Kaya hindi mo na kita pinapasok sa school. Anong surprise? Wait ka lang. Andrea? Adi. Mommy Lorraine? Adi, na-miss kita. Ako din po. Sobrang na-miss ko rin po kayo. Sorry, ha? Hindi ako makadalo sa inyo, eh. Bakit po? Hindi na importante yan, anak. Ang importante, magkasama tayo ngayon. Diba? Bakit di niyo ako mabigyan ng definite date kung kailan ang interview ko? Diretso niyo na lang ako if I'm not qualified for the job. O, tatangan ninyo!
Designs Infinity, good afternoon. Nandiyan ba si Lorraine? Boyfriend niya to, si Dr. Celso Agustin. Pwede ko ba siya makausap? Wala po si Ma'am Lorraine dito, sir eh. Nag-lunch out po sila ni Sir Justin. Ano? Magkasama sila ni Justin? Saan daw sila nagpunta? Opo, sir, pero hindi po nila sinabi kung saan sila nagpunta. Wow! Yummy! Wow! Mommy, Daddy, play ako with them. O sige, pero huwag ka masyadong lalayo, ha? Anak, ingat ka, ha? Okay. Sige, enjoy. Justin, I can't thank you enough for this. Wala yun. Sana okay kami ni Sabrina, no? Para mas madalas ko siyang makasama ng ganito. Yeah. I'll talk to Sabrina again. Alam naman niya na shared custody tayo kay Adi. Sana hindi na siya magmatigas para wala nang gulo. Tayo magagawa. Hindi ko alam may lunch date pala kayo. Celso. May date pala kayo ni Justin. Gusto ko sana magsali pero kung papayag kayo. Pare, kung ano iniisip mo ngayon, nagkakamali ka. Oh! Celso, ano ba? Ay, Celso! Adi? Ba't ka? Sinuntok mo yung daddy ko. Go away, go away. Sige po, Ma'am Nora. Pupunta lang po ako doon. Excuse me lang po. Hello po, Ma'am. Hello, Teacher Dana. Kamusta po kayo? Ang tagal ko po kayong hindi nakita dito. Oo nga eh, masyado kasing naging busy sa hospital kaya hindi ko na nasusundo si Adi. Yun, I decided to surprise her. By the way, nasan ba siya? Kasi parang hindi ko siya nakitang lumabas. Tinawagan po ako ng husband niyo kanina. He asked me if I could excuse your daughter just for today. Ha? Bakit? Ang sabi po niya, may importante po silang lakad. Importanteng lakad? Opo. Celso, magkasama kami ni Justin kanina. Nang magandang loob siya para makita ko si Adi. Pero tingnan mo yung ginawa mo. Tinakot mo lang yung anak ko. Tumawag kasi ako sa opisina niyo. Sinabi sa akin na nag-lunch kayo ni Justin. What do you want me to think? Celso, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala kaming relasyon ni Justin? Magkatrabaho kaming dalawa. Kaya may mga pagkakataon na magkakaroon kami ng lunch meetings together. Pero hindi naman pwedeng bigla ka na lang susugod at sasapakin na lang siya ng gano'n. Sorry. Look, alam ko na mali ako nung hindi ko sinabi sa'yo na magkatrabaho kami ni Justin. Pero please lang, tama na. Please, magkaroon ka naman ng tiwala sa akin, kahit konti man lang. Tingnan mo yung ginawa mo, oh. Adi, anak. Okay, I'm so sorry, ha? Hindi sinasadya ni Tito Celso mo kung anong nangyari. Ha? I'm sorry. I'm sorry, baby. I'm sorry. It's okay, don't cry na, baby. Okay? Sorry, anak. Hello, Ma. Is Adi home? Wala. Hindi ba ikaw ang susundo sa kanya? Yun nga, Ma. Pinuntahan ko siya sa school. Nagpaalam si Justin sa teacher ni Adi na may pinuntahan silang importante. Do you know where they went or where they're going, Ma? Ngayon na nangyari na hindi dinala ni Justin si Adi sa school. Gusto mo ba tawagan ko? Ako na lang. Ako nang bahala sa mag-ama ko.
Justin, ako na humihingi ng sorry sa ginawa ni Celso, ha? Wala namang kasalanan, Andrea. Ang bad po pala ni Tito Celso eh. Adi, anak, mabait yun si Tito Celso mo. Mainit lang ang ulo niya ngayon at baka may problema siya. It's okay. Hindi naman masakit eh. Konti lang. Hindi mo naman ginagawa ng tama. Ako na nga. Sabi mo, Daddy, hindi masakit eh. Ako lang nga, ako lang. Kaya't hindi babago. Kailangan ko na iuwi si Adi. Baka hinarap niya yan sa bahay. Bye-bye, Mami. Mami, miss po kita. Mamimiss din kita, anak. You be a good girl, ha? I love you. I love you din po. Pare, ano ba ginagawa mo? Pabigla-bigla ka. Kala mo may giyera. Sugod ka ng sugod. Hindi ko kasi mapigilan yung sarili ko eh. Nung nalaman ko na magkasama si Lorraine at si Justin over lunch, isa lang yung pumasok sa isip ko. Na baka nagbalikan silang dalawa. Alam mo, sa kakaisip mo na nagkakamabutihan yung dalawa, ayan tuloy. Nagkasamaan kayo ng loob ni Lorraine. Akala ko ba may tiwala ka sa kanya? Kay Lorraine may tiwala ako. Pero kay Justin wala. Celso, they will always see each other. At hindi siya pwedeng umalis, lalo na ngayon wala kang trabaho. At kahit hindi sila magkatrabaho, Adi is there. Kahit anong gawin mo, parte na ng buhay ni Lorraine si Justin. Okay? At wala ka na magagawa doon. Actually, meron. Celso, ano na naman yung ginagawa mo? May paraan ako naisip. Baby, huwag mo sasabihin kahit kanina kung saan tayo nanggaling, ha? Baka kasi pag sinabi mo yun, next time, di pumayag ang ibang tao na makipagkita tayo kay Mami Lorraine mo. Secret po natin. Oo, anak, secret natin to, ha? Oh, andyan na pala kayo. Nagpunta si Sab sa school kanina, hindi mo raw pinapasok si Adi. Saan mo ba dinala ang apo ko? Dinala ko sa shop kanina. May mga ex-employees na kinakamusta si Adi, kaya doon ko muna siya dinala. Next time nga, huwag mo basta-basta pa-absent yung bata sa school, ha? Hindi pwedeng ganun. Naman, paminsan-minsan lang naman eh. O sige, tutuloy na po ako at may trabaho pa po ako. O sige, Babalik na ako sa ingat ka. office. Okay, Daddy. Bye-bye. Bye, baby. Ay, Yaya, may gamit pa si Adi dito. Okay po. Pwede mo, ako na bahala kay Adi. Bye, baby. Yes? Doc, may phone call po kayo. Okay, thank you. Hello? Who's this? Sabrina, si Celso to. Bakit ka naman napatawag dito? Meron ko kailangan malaman. Ano naman yun? Alam kong hindi mo pa to alam, kaya ako na magsasabi sa'yo. Kasama sa trabaho si Justin at si Lorraine. What? Hi, excuse me. Can I have a word with Miss Agustin, please? Kausapin ko lang siya. Thank you. Thank you, ah. Hi. Justin, alam ko, ilang beses na ako nagpasalamat, pero thank you talaga. Sobrang saya ko nung pinakita mo sa akin si Adi. Wala yun. Ano ka ba? Ikaw ang tunay na ina ni Adi, kaya may karapatan ka para makita siya. Sa totoo nga eh, masaya nga ako kapag nakikita ko kayo mag-ina na magkasama.
Sir Justin, Ma'am Lorraine, gusto na po kayo makausap ni Sir Oscar regarding po dun sa meeting ninyo with Mrs. Diaz. Okay. Pare, ang ginagawa mo? Gusto mo ba magkagulo? Alam ko kasi na hindi papayag si Sabrina na magkasama sa trabaho si Justin at si Lorraine. Paghihiwalay niya silang dalawa. Pag nangyari yun, tapos na yung problema ko. Celso, payong kaibigan lang. Dahil sa ginagawa mo, imbis na inaayos mo yung relasyon niyo ni Andrea, baka mas lalo mo siyang tinutulak pala yun. Sir, kung tungkol po ito sa hindi namin pagkakaintindihan, handa po ako magpaliwanag, sir. Tinawagan ako ng anak ni Mrs. Diaz. Apparently, hindi nagkakasundo sa design at sa bagong image ng hotel si Mrs. Diaz at ng kanyang mga anak. That's the reason kung bakit hindi raw nagustuhan ni Mrs. Diaz ang mga designs mo. But the children love the new look. They approve everything. And since sila na ngayon ang nagmamanage ng hotel, the new designs will now go to a production. And this is a very big account for our firm. Congratulations! Both of you will be receiving a nice bonus for a job well done. You two make a great team. Keep it up. Congratulations. Congrats. Kinabahan ako. Excuse me? Yes, ma'am? Pwede magtanong? Ako si Sabrina Ramirez, ang asawa ni Justin. May nagtatrabaho ba dyan na Lorraine Agustin? Yes, ma'am. Meron po. Hayop ka, Justin. Pumunta kayo sa akin ng babae mo. Sige, salamat ha. Sige po. Akala ko talaga magiging last day na natin sa trabaho today. Andrea, sa galing mong yan, imposible matanggal ka sa trabaho mo. You are an asset to this company. Wow. Yes, at ito. Itong kamay